ng pahintulot o ng kapangyarihan para si Colonel Nolasco po ang mag-disburse ng pera. Your Honor, si BP Sara po. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Gina Acosta at Edward Fajarda, mga Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at Department of Education ang mismong magdidiin kay Sara Duterte sa mismong impeachment trial niya. Disclaimer: no copyright infringement intended. All photos and videos credit goes to the rightful owners. Photos and videos are for reaction video purposes only. Ngayong araw, Lunes, August 17, 2026 o maaaring sa mga susunod na mga araw ay tatayong mga testigo sina Gina Acosta at Edward Fajarda, mga Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte ng Office of the Vice President at Department of Education dahil sila ay sinubpina ng Senado na tumatayong impeachment court para maging testigo kaugnay sa Article 1 o maling paggamit o pag-aproba ng di umano'y 612.5 million na confidential fund mula sa Office of the Vice President at Department of Education na 112.5 milyong piso. Matatandaan sa Quadcom hearing noong 2024 sa Kamara kaugnay nga sa kontrobersyal na issue ng di umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd noong si Sara Duterte pa ang kalihim nito ay mismong mga Special Disbursing Officers ni Vice President Sara Duterte ang naglaglag sa kanya nang aminin nila mismo sa Quadcom hearing under oath na inutusan lang sila ni Vice President Sara na ang confidential funds ng OVP at DepEd ay ibigay nila sa head ng Vice Presidential Security and Protection Group ni Vice President Sara na sina Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante La Chica para sila na di umano ang mag-disburse o maglabas nito. Paalala pa noon ni Congresswoman Jervie Luistro kay Gina Acosta na bilang Special Disbursing Officer ng OVP ay trabaho niya ang mag-disburse ng confidential funds at hindi ni Colonel La Chica na head ng Vice Presidential Security and Protection Group ni Vice President Sara. Umamin kasi si Gina Acosta na inutusan lang siya ng kanyang boss na si Vice President Sara Duterte na ibigay ang confidential funds kay Colonel La Chica para di umano ito na ang maglabas o mag-disburse ng confidential funds kung saan isa itong malinaw na paglabag sa batas na hindi otorisadong disbursing officer ang mag-disburse ng confidential funds. Pag-amin pa ni Acosta na hindi niya kilala si Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin dahil galing daw kay Colonel La Chica ang mga acknowledgement receipt na may mga pangalang Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin at iba pang mga kahina-hinalang confidential acknowledgement receipt na may mga pangalang Chichirya. Pero pag-amin ni Acosta na may apelyidong Piatos daw di umano sa Davao City. Tugon naman ni Congresswoman Luistro na dapat si Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ang mismong nakakakilala at nakakaalam kay Mary Grace Piatos at kung saan napunta ang confidential funds. Pero dahil nga ibinigay ni Gina Acosta kay Colonel La Chica ang confidential funds, kaya hindi alam ngayon ni Gina Acosta kung anong totoong nangyari sa pera. Dagdag pa ni Congresswoman Luistro na gusto niyang maawa kay Gina Acosta dahil si Gina Acosta ang mananagot di umano sa buong 125 million dahil ipinagkatiwala niya ito kay Colonel La Chica na hindi otorisadong tao na humawak at mag-disburse nito. Humantong pa sa punto na sumama ang pakiramdam ni Gina Acosta at nagpahayag na nanginginig ito at sa kasamang palad ay sinugod nga ito sa hospital dahil hindi na nito nakayanan ang pressure ng pag-iimbestiga tungkol sa kung saan nga ba napunta ang confidential funds ng OVP.
Samantalang si Special Disbursing Officer Edward Fajarda ng Department of Education ay tahasan ding inamin mismo sa Quadcom hearing na inutusan lang din siya ni Vice President Sara Duterte na nooy kalihim din ng Department of Education na ibigay ang confidential fund kay Colonel Nolasco, isa sa mga Vice Presidential Security and Protection Group ni Sara Duterte para ito na di umano rin ang mag-disburse ng confidential funds. Paalala pa noon ni Congressman David Suarez kay Edward Fajarda na si Fajarda bilang Special Disbursing Officer ang may responsibilidad sa pera. Kaya siya lang dapat ang may responsibilidad na mag-disburse nito. Hindi raw niya pwedeng iatas ang responsibilidad sa ibang tao. Tanong pa ni Congressman Suarez kung may dokumento ba raw na maipapakita si Edward Fajarda na nagsasabi na inutusan siya ni Vice President Sara na ibigay ang pera at responsibilidad kay Colonel Nolasco. Sagot naman ni Fajarda ay mayroon siyang hawak na dokumento na magpapatunay na inutusan lang siya ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa testigo na si Sailin May Del Campo ng COA, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi raw pwedeng ibigay ng disbursing officer sa iba ang confidential funds at ang responsibilidad sa pag-disburse nito. Ito raw ay direct violation ng joint circular. Tanong naman ni Attorney Kapunan ng prosekusyon kay Del Campo ng COA papano kung ang Vice President ang siya mismong nagturo na ibigay ni Gina Acosta ang confidential funds kay Colonel Nolasco. Tugon ni Del Campo ng COA sa ilalim ng joint circular ang partisipasyon ng head of agency na si Vice President Sara Duterte nga ay para pangisawaan, bantayan at matiyak na tama ang malawakang paggamit ng confidential funds. Ang tanong ngayon, lusot na ba si Vice President Sara Duterte kung joint circular ang susundin? Ang sagot ay hindi kasi nga head of agency siya, taga-approve ng lahat ng perang pumapasok at lumalabas sa ahensya. Ang kailangang patunayan ngayon ng prosekusyon hindi lang kung lumabag ba si Vice President Sara Duterte sa patakaran, kundi kung paano itong maiugnay mismo sa kanya. Sa pagtistigo ni Gina Acosta at Edward Fajarda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay inaasahan ng prosekusyon na paninindigan ng dalawang Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte sa OVP at DepEd ang kanilang mga testimonya sa pagdinig noon sa Quadcom hearing. Sa press conference, sinabi ng House Lead Prosecution Jervil Luistro na dapat ay maging consistent sina Gina Acosta at Edward Fajarda sa kanilang mga kwento noong Quadcom hearing. Ipinunto ni Luistro na hindi niya maiintindihan kung biglang magbabago ang salaysay nila Acosta at Fajarda. Iginiit ni Congressman Luistro na hindi maaaring sabihin ni Acosta at Fajarda na hindi na nila maalala ang mga nasambit nila noon sa Quadcom hearing, lalo't sila ay under oath o nanumpa na lahat ng kanilang sasabihin ay pawang katotohanan lang. Dagdag pa ni prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi matatapos ang pananagutan sa mga special disbursing officer kahit may posibilidad na maglaglagan o angkinin ang responsibilidad sa transaksyon. Paliwanag ni Attorney Tolosa sa ilalim ng Government Auditing Code, ang head of agency o ulo ng ahensya na si Vice President Sara Duterte nga ang pangunahing responsable sa mga pondo ng gobyerno at pag-aari ng ahensya. Habang ang mga personnel na pinagkatiwalaan sa mga kustodiya ay may pananagutan sa ulo ng ahensya. Kaya ang tanong ngayon sa pagharap ng mga Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte na sina Gina Acosta at Edward Fajarda sa impeachment trial mismo ni Vice President Sara Duterte ay babawiin ba nila ang naging unang pahayag nila sa Quadcom hearing noon o paninindigan nila na inutusan lang talaga sila ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang confidential funds sa Vice Presidential Security and Protection Group na sina Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante La Chica na ang katumbas ng pag-amin na ito ay pagdiin o paglaglag sa kanilang itinuturing na boss na si Vice President Sara Duterte. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa issue na ito? Share your thoughts by commenting below.
Kaya subscribe na para ma-notify at ma-update ka sa mga susunod na mga videos. Salamat! Please like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!